Sa pagkakaintindi ko, gusto niya na may reconciliation pero walang condition, meaning walang terms, di ba? Kainin na yung reconciliation niya. Wala yan. He's been lying since he became president. Hindi nagdalawang isip si Davao City Mayor Baste Duterte na tawaging sinungaling si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kagustuhang pakikipagsundo sa kanilang pamilya. Aniya, puro propaganda lamang ang kasalukuyang administrasyon gaya ng pangako nitong 20 pesos na bigas sa taong bayan. He's a liar. He's a liar. He lies so much. Puro kasinungalingan yung tao na yan. And ang style kasi ng administrasyon na yan, press release, reconciliation. That's all that you will get from this administration. It's been 3 years and it's been like that. So do not expect that things will get better dahil sa sinabi niya may reconciliation and is trying to man up. Ayon pa kay Baste, ang resulta ng katatapos lang na midterm elections ay nagpapakita ng kahinaan ng Pangulo. Like what PRD said, and it clearly shows, ngayon midterm na ito, that he is weak. And nakita natin yan ngayon sa midterm elections na talagang mahina siya. Mayabang pa, magsabi ng 12-0, 12-0. Talo ang mga kandidato na. Samantala, nagbigay naman ng pahayag ang alkalde sa pagkakatalaga kay General Nicolas Torre III bilang bagong Philippine National Police o PNP chief. It's nothing. Wala. He's only handpicked there by the administration because he's an attack dog. That's it. Nothing more than that. If it was based on merit, ganito sana yon. Sana legal lahat na nangyari. He's not a criminal yet kasi hindi pa man sa korte, but he behaved like a criminal. So, bigay na sa kanya, PNP niya. No one is impressed. Nasa The Hague, Netherlands si Davao City Mayor Baste Duterte para bisitahin ang kanyang ama sa unang pagkakataon. Hindi nito napigilang maapektuhan nang makita ang dating Pangulo na pumayat lalo't matanda na ang kanyang ama. Oo, tama naman yung iniisip natin na ganun kasi nga matanda na siya. But siguro, I think on some days he's okay, on some days maybe not. Ganun naman ang tao, wala naman talaga consistent dito sa pagdating sa kasiyahan at sa kalungkutan, di ba? So, he's like anybody else. This is just an ordinary person at the end of the day. Kung ano man yung mafe-feel ng mga tao na nakakulong, then he goes through with it. But he's a strong guy. There's a lot of reason for us to be optimistic. Nananatiling buo ang paniniwala ni Baste na walang kasalanan at makalalabas anumang oras ang kanyang ama. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.